guys! Sorry, ito ka long time. Pero today, I'm gonna show you kung paano ako mag-prepare ng aking shorts na stretchy ang fabric niya. Using my So Simple na almost more than 4 years na siya. And so far, it's working. May mga times na nagbubulbul yung tahe. But through this video, I'm gonna show you how I managed to use the machine kahit nagkakaroon ng konting issue ng ganun. So, I hope you watch and stay until the end of this video. So, ito na yung So Simple sewing machine ko after 6 years of using. So far, wala akong naging masyadong issue. Working pa rin siya up until now. Working pa rin yung pinaka-light niya. And ito, magre-repair ako ng shorts. Medyo stretchy yung fabric niya. So, ito try natin ngayon. Actually, tinest ko muna siya kanina ulit to make sure para hindi ako mahirapan. Kasi minsan nag-a-adjust pa ako ng tension niya. And, ito naman siya. Dinoble ko yung tahe. Kulay white yung sinulid nung nasa upper thread para maipakita ko sa inyo kung ano yung pinoproduce niyang tahe. So, ang tension niya is number 7 and tatahiin natin itong pinaka nasa gitna niya na punja. So, bali ito siya, i-repair natin yung pinaka gitna. Very stretchy yung fabric na to. So, talagang tinara ko tong part na to para makita nyo kung paano ko siya tinatahi using this So Simple sewing machine na nasa mahigit ng 4 years old. Up until now, working pa rin naman siya. So, glad I was able to use it until now. So, bali. Ito yung aking ilang beses muna. So zigzag stitch. And hindi stable yung thread. Kailangan wala nakaharang dun sa thread stand kasi magkukos din ang buhol pag ganun. Counterclockwise. Ginagawa ko, binabalik ko siya doon sa para ano siya para doble yung tahi niya.
Talagang ginawa kong white yung sinulid para makita yung tahi niya since pambahay lang naman siya. Very stretchy tong fabric na to. May time na nagluluko tong machine. Ngayon naman may time na okay siyang gamitin. Ayan, as you can see, very neat yung pagkakatahi niya. At least for me, syempre hindi naman ako ganun nananahi lagi. So, ito naman yung side niya. Nakikita lang ng konti yung white na sinulid, pero doble yung tahi niya. Pag stretchy ang fabric, mas maganda yung pang-repair mo. Ang gamitin mo stitch is yung zigzag stitch. Ang tension na gamit ko is number 7. Tapos, ang stitch niya is yung 11. Ito, medyo hindi masyadong tight yung zigzag stitches. Unlike dito. Dito ang ginagamit ko. 11. Hindi ako nagre-reverse stitch sa mga zigzag stitch kasi ang alam ko, hindi naman talaga nire-reverse. Ang ginagawa ko, binabaliktad ko na lang para madoble yung tahi. Para mas matibay siya. So, yun lang. Working pa rin ang aking so simple up until now. So, happy naman ako na okay pa rin siya at pwede pa rin siyang pang-repair. Ito siya. Para mas maliwanag makita nyo yung tahe. Ito nga pala ang lower thread niya, yung white. Yung upper thread nga pala, yung black. So, ginawa kong white para makita natin yung sinulid niya. So, dinoble ko ng tahe para mas matibay siya since wala namang sign na nawasak siya or nawala sa alignment yung edges niya. Hindi ko na nire-repair pag gano'n. And since natanggal lang naman yung tahi niya, so sinundan ko lang kung saan yung join dati. Ito siya. So may konti lang na nakikita na stitches, but it's okay, pambahay lang naman siya, kaya hanggang sa kaya pang i-repair ko siya. So dolphin short siya, very stretchy yung fabric niya and very comfortable siya isuot, kaya ako siya ni-repair. So dahil sa katandaan niya, dahil 6 years old na siya, medyo may konti na siyang discoloration, medyo madilaw na siya unlike before. Pero so far, it's working naman. Hindi ko pa nagamit yung battery niya na 4 pieces na double A yung kailangan. So, ayan siya. Ayan. So, never ko nagamit yan. And then, meron siyang compartment sa side. Nalagyan na ng mga needles, ganon. Hindi ko pa napalitan kasi bago ako nagtahi, tinignan ko muna yung karayom, which is okay pa naman, working pa naman siya. So, minsan nilalagyan ko ng sewing machine oil itong metal parts niya. Kasi minsan na-stuck up yung pinaka dito niya. So, pag nilagyan ko nun, ayun, na-solve naman yung issue. So, yun lang. Anyway guys, thank you so much for watching, and pag may bagong project ako ulit, I'll show you how I use my So Simple sewing machine, and kapag nakagawa ako ng mga simple projects, I'll definitely give you an update about it.